Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kumagat ng husto ang eksenang ito sa kamalayan ng mga nakapanood nung unang umere sa Eyewitness. May 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga imahe ng dokumentaryong ito ang naglarawan kung gaano kabangis ang problemang dulot ng rabies. Iba yung pagpupursigi laban sa rabies ang naging resulta ng dokumentaryo. Ginamit ang mga kuhang ito ng Department of Health para magpakalat ng impormasyon tungkol sa maaring kahantungan ng isang taong may rabies. Isang dekada na ang nakalipas ng huling dalawin ng Eyewitness ang rabies patients ward ng San Lazaro Hospital. Ni isang pasyente, wala kaming naabutan. Taliwas sa eksena noon kung saan halos 200 tao ang nagpapabakuna dahil sa kagat ng aso. Ang silid na kung tawagin ay isolation room ang nagpaalala sa akin ng nakalulumong sinapit ng mga naging biktima ng kamandag ng rabies. Isa ito sa typical na rabies room isolation dito sa San Lazaro. At kung makikita nyo, may gate na bakal. Hindi malayo sa mga bilangguan. Mahalaga na nakahiwalay sila sa karamihan ng pasyente at ang pinaka-importante, secured ang lahat ng bintana at wala silang butas na maaring lusutan. Hoy, bunutan natin yan! Kalag tumalong dyan! Ayan na nanay mo, ito na nanay mo. Dali na, dali na! Dali na! Dali na! Mula sa mga leksyon ng nakaraan, may mga pagbabagong naganap sa mismong isolation room, gaya ng pagkakamada ng tabla ng kahoy sa mga bintana. Mga pasyente namin dito, makikita nyo rito, is parang nasa kulungan po sila. Hindi dahil sa gusto namin silang ikulong, sapagkat may mga panahon sa kanilang pagkakasakit ng rabies bago sila mamatay, nagkakaroon sila ng rage, kung saan parang asong ulol din sila na gustong mangagat. So para wag malagay sa alanganin yung ibang pasyente, kailangan manatili sila dyan. May mga pagbabago ho ba after ng insidente yan? Yung nangyari? Ang unang pagbabago natin ay kampanya na yung mga nakagat ng aso ay magbigyan kagad ng bakuna. Marami tayong makabagong bakuna ngayon. Hindi kagaya nung araw, dekada 80, may higit 20 injection sa likod. Ang San Lazaro Hospital, natutuwang kakaunti pa lang ang naging pasyente nila ngayong taon. 57 rabies cases lang sa loob ng 10 buwan. Kakain ka, sabi ni Doktor, ha? Ngunit hindi lumipas ang 1 linggo. Isang 13 anyos na bata ang inadmit sa San Lazaro sa suspetsang kontaminado siya ng rabies. Bukas, kung magaling ka na, kakauwi na tayo. Galing pa sa Morong Rizal ang batang itatago natin sa pangalang Joseph at ang kanyang pamilya. Nakaramdam daw ng pagkahilo ang bata. Nagpasalin-salin sila ng ospital dahil hindi umano kaya ng mga itong gamutin ng pasyente. Tinanong ng asawa ko yung doktor kung nakikita sa pag-testing ng dugo, hindi daw. Wala daw sila pang-testing doon sa Morong. Kaya pinadala dito sa San Lazaro. Ang sakit, pero wala eh. Puro kasi umakit sa utak. Hindi makaya na ng bata.
Ni-refer ko kasi dito sa amin ito, ma'am, kasi daw rabies daw. Tiningnan ko na po. So ito daw po, may kapatid yata ito, no, na namatay din daw po. Pinsan din po na namatay sa rabies sa Rizal Provincial Hospital. Kaya lang hindi documented yun kasi ang nakalagay po sa death certificate is to consider rabies and at the same time to consider tetanus. Kalmado si Joseph sa isolation room. Animoy nagpapahinga lang ang bata. Nagagawa pa ngang uminom ng juice. Nakiusap siyang takpan ng mukha niya dahil baka makilala daw siya ng kanyang mga kaklase. Papasok pa daw siya kasi sa eskwelahan, oras na makalabas ng ospital. Di ko na po kasi... Madino rin siyang nakipag-usap sa amin. Paano ko nakagat? Sa kamay po, hindi po ko na po, tapos bigla po nakagat. Anong nararamdaman mo ngayon? Medyo po natutuyot yung ano po lalaman ko. Pero po nakakainom din po ako. Kanina po nakakatayo na ako. Tapos? Tapos po pa tagal-tagal po, humihiga na po ako. Under observation, mukhang hindi po rabies kasi pag umiinom po siya ng tubig at the start, parang nahihirapan siyang iswallow. Then later on, kaya po niya. Takot siya sa hangin pag pinapaypayan, umiiwas, pero later on, kaya din po niya. Observation, 24 hours kasi yun po ang napag-usapan and in-advise namin sa relatives, sa nanay. Obserbahan po natin kung talagang rabies po ito. Hindi bali magkamali ang mga doktor, importante, buhay ang pasyente. Ilang oras na ang nakalipas, tila normal pa rin ang kilos niya. Patext-text lang at halos hindi umiimik. Kakaiba sa mga dating naging residente na ng silid na ito. Matapos ang halos 20 oras mula nang ipasok siya sa ospital. Ayon sa ama ni Joseph, walang pagwawalang naganap. Yakap-yakap lang niya buong magdamag ang anak hanggang malagutan ito ng hininga. Idineklara ng San Lazaro na rabies ang ikinamatay ng bata pero hindi malinaw kung bakit ang asong itinuturong kumagat kay Joseph buhay pa rin. At ang asong dinala sa kanila, ayon kay Dr. Camba, positibo sa rabies.